Alright! Isang maganda at mapagpalang Sabado sa ating lahat mga kababayan, Luzon, Visayas at Mindanao. At sa mga sulok tayo ng ating mundo, sana ay nasa mabuti tayo, nakalagayan at walang sakit-sakit ang lahat. Ito po si Sir Evan mga kababayan at welcome back dito sa ating YouTube channel. Okay, so mga kababayan ko, as usual, before tayo mag-start, i-welcome muna natin ang ating mga bagong viewers, mga subscribers at mga followers dito sa ating channel. Thank you so much na nagustuhan ninyo ang ating channel. At syempre, pasalamatan natin ang ating mga viewers na nag-like, also nag-shares ng ating mga vlogs. Thank you so much at God bless po sa ating lahat. And also mga kababayan ko, syempre i-shoutout natin ang ating mga pinalangga na mga legends, ang mga senior citizens. Hello po, kumusta ang lahat? And also i-greet natin ng happy birthday ang lahat ng mga viewers na nag-birthday ngayong araw. Happy birthday! At syempre mga kababayan ko, hindi natin kakalimutan, i-acknowledge natin ang ating top 5 commenters, ang ating mga viewers na may maraming na i-comment dyan sa baba sa ating comment section. So nandyan, nanguna sa ating listahan, nandyan si Robel Ferrer Official, meron 61 na mga comments. Nandyan rin si Sampaguita, meron siyang 42 na mga comments. Nandyan rin si Tess Faraon, meron siyang 23 na mga comments. Uzay Neti, meron siyang 13 na mga comments. And Marquez, meron siyang 9 lahat ng mga comments. Okay, so thank you so much. At syempre, pasalamatan natin ang nabigay sa atin ng super thanks or pang snacks na Sir Ivan. Thank you so much kay Ma'am Carclia F. Nagbigay sa atin ng $50. And thank you so much also kay Ma'am Olivia Lupiga Lake. Nagbigay sa atin ng £5. Thank you so much. Okay, so mga kababayan ko, ang taas ng bakasyon Sir Ivan. Mga 2 days ba tayong hindi nakapag-vlog mga kababayan? Kasi 'di ba ang last natin na vlog that is ours before ang 12 midnight New Year. So 'yon ang last na vlog Sir Ivan. Kasi nga 'di ba sinabi ko na meron kami mga bisita dito, mga relatives, mga kaibigan na dito sila nag-spend ng kanilang New Year mga kababayan. Since until yesterday. And also, pupunta rin po kami sa mga relatives namin mga kababayan. So, syempre, ibinigay ko sa kanila ang aking time para buo ang aming banding mga kababayan. Okay? So, kaya nga ganun kataas ang bakasyon ni Sir Ivan. So, today mga kababayan, since tapos na ang New Year, ang Christmas season, back to normal na naman. Back to work na naman mga kababayan. Diba this coming Monday, babalik na rin yung eskwela. Back to school na naman mga kababayan. I am very sure na ang mga nanay at tatay busy na ngayon sa pag-prepare ng kanilang sa pagbabalik ng school ng kanilang mga anak or pamangkins. Okay? So anyways mga kababayan, isa po sa ating pag-uusapan, mamaya na ho yung tungkol sa bangayan ng mga DDS. Kasi meron na po akong nadiscover mga kababayan na meron pong magta-tridor, take note, magta-tridor kay President BBM. Sina Sir Ivan, kasi naalala ko, time, di ba, napag-usapan natin yung meeting ng mga DDS that is last New Year mga kababayan, na kung saan sabi ko nakasama doon sa meeting itong si Sara Duterte. Kasi nandun sa loob ang aking kakilala na DDS, spy natin. O di ba, DDS, meron pong spy si Ivan dyan sa grupo ninyo. So ngayon, naalala ko mga kababayan na meron siya sinabi na merong pasabog ang mga DDS this coming or this year. 2026. Bakit? Kasi nga 'di ba ang mga DDS ngayon, sila ay double time na. Panic mode sila mga kababayan kasi nga malapit na ang year 2028. At saka until now, presidente pa rin si President BBM. Kasi ang goal nila, alam nating lahat na ang goal nila, matanggal sa pwesto si President BBM at saka install ang kanilang sinto-sinto na BP. Yun kasi ang kanilang goal mga kababayan. So ngayon, may nasabi ang aking kakilala na DDS na meron silang pasabog this coming 2026. I think related itong aking nadiscovery mga kababayan. Ano yan sa Ivan? Kasi meron pong nag-resign bago lang at siya ay nagtatrabaho sa loob ng palasyo. Ibig sabihin, kasama niya si President BBM. Sina Sir Ivan, itong tao na to ay nagangalan na RJ Lim. Siya, si RJ Lim, mga kababayan. Di ba kasama niya si President BBM? So ngayon, doon sa kanyang post,
ang rason kung bakit siya nag-resign ay ito. Sabi niya, 2026, why I will no longer be silent. I am entering 2026 with a different kind of resolve. Diba? Sabi niya, for a long time, I choose to believe. I believe that working inside the system mattered. I believe that supporting those in power could lead to reform. I believe that Bongbong Marcos genuinely wanted to correct the past, clear his family's name, and do honest work for the Filipino people. That belief kept me going. It also kept me quiet. Over time, I saw things I could no longer justify. Not isolated mistakes, not growing up pains, but patterns. Excuses, cover-ups, a culture where corruption was no longer hidden because it did not have to be, and where accountability was treated as a threat rather than a duty. I realized something uncomfortable. Staying meant participating. Silence meant consent. So I resigned. So dito na. Nag-resign na siya mga kababayan. I did not leave government because it was hard. I left because I could no longer look at myself and say I was doing the right thing. I refused to be another name who stayed quiet for the sake of position, access, or comfort. So ito na ang kanyang rason kung bakit siya nag-resign mga kababayan at saka nag-resign siya na babaliktad. Baka si Ivan, sa tingin ko, nainggit siya kay Kiko Barsaga, nainggit siya kay Leandro Libeste na ginawang God ng mga DDS. So siguro, yun ang rason mga kababayan kung bakit siya nag-decide na babaliktad na o babalik sa pagiging DDS. So sabi niya dito, I am done being afraid of people simply because they hold power. I draw inspiration from those who still ask difficult questions, especially younger leaders who refuse to accept corruption as normal. Figures like Kiko Barsaga and Leandro Libeste remind people that accountability is not disrespect. It is responsibility. I may no longer be young, but I refuse to grow old in silence. Diba meron siyang meaning doon mga kababayan? Nabanggit niya itong si Kiko Barsaga at saka si Leandro Ligarda Libeste. Gusto niyang gayahin ang dalawang gonggong na yung mga kababayan na puro lang pangako sa, di ba? Kasi nga gusto nilang magpasikat at saka makita lagi sa limelight, makita lagi sa social media. Gusto niyang gagayahin. So ngayon, sabi niya, I am not naive about what this decision will cost me. Some of my friends within the president's camp will be angered by this. Others will distance themselves. A few will choose to alienate me entirely. I want to say this early and without bitterness. I am sorry for the discomfort that causes you. I still respect you. I still value the friendships built in good faith. But I cannot extend that respect to those who are corrupt to the core. Tsaka marami pa siyang sinasabi mga kababayan. So all in all, nakikita natin dito kung bakit siya bumaliktad. Kasi gusto niyang gagayahin si Kiko Barsaga at saka si Leandro Ligarda Libeste, mga kababayan. Diba? Correct ba si Ivan? Ang ibig sabihin, malamang sa malamang, ito ang gagamitin ng mga DDS. Itong nangangalan na RJ Lim, mga kababayan. Kasi nga diba, galing siya sa loob ng palasyo. So, malamang sa malamang, siguro itong tao na to, may mga hawak siya na files, mga kababayan. Siguro lang. Kasi nga, di ba, gagayahin niya itong si Leandro Libeste dahil nakita niya si Libeste na maraming hawak na, merong hawak na mga files daw, listahan ng insertions, mga pasabog niya. So, ibig sabihin, gagayahin niya. Ibig sabihin, meron siyang pasabog na darating, mga kababayan. So ngayon, Sir Ivan, saan galing tong tao na to? I found out na itong tao na to ay isang DDS dati. Pero siya ay inimbita ni TP, mga kababayan. Di ba naalala nyo sa kanyang mga vlog ni TP, lagi kasi itong binabanggit ni TP na nagngangalan na RJ. Merong laging binabanggit ito si TP sa kanyang mga vlogs na nagngangalan na RJ. Pero hindi ako sure, mga kababayan, that time na ito bang RJ Lim ang pinatuntungkulan or ibig sabihin ni TP. So I'm digging deeper. Dito ko na nakita, mga kababayan, na makakilala talaga si TP at saka itong si RJ Lim. Ibig sabihin, kumpirmado na itong RJ Lim na to ang binabanggit lagi ni TP sa kanyang vlog
noon. Alam natin kung saan galing si TP. 'Di ba siya ay dating DDS, mga kababayan? 'Di ba? Pero siya ay tinanggap ho ng pamilya Marcos, itong si TP. Pero dati siyang DDS. Itong si RJ, dating DDS. Inibitahan ni TP, ngayon tinulungan ni TP na makapasok sa palasyo. Hindi kaya, mga kababayan, na itong si RJ Lim na to siguro lang, baka siya ang puting ahas ni Maharlika or siya ang puting ahas ni Amy Marcos. 'Di ba? What do you think? Siguro lang. Yan ang nakikita ko dito, mga kababayan. Baka itong tao na to, si RJ Lim, baka siya ang puting ahas ni Maharlika at saka ni Amy Marcos. 'Di ba? Nakakaduda ang tao na yan. So dapat imbestigahan ang tao na yan, mga kababayan. At dapat rin natin malaman kung ano ang kanyang ginagawa dyan sa loob. Siya ba talaga ay kusang loob na nag-resign or baka siya ay tinanggal sa pesto kasi baka itong tao na to na pag-alaman na merong ginagawang kalokohan sa loob, mga kababayan. Diba? Minumonitor na yan ni Sir Ivan itong nangangalan na RJ Lim. So anyways, forward tayo. Dito tayo sa awayan ng mga DDS. Alam na natin ang history ni Tio Moreno na kung saan na daw di umano tinakbo niya yung pera na pangsahod sana sa kanyang mga kasamahan na DDS vlogger. Diba the other day, mga kababayan, ay merong post itong si Tio Moreno na siya ay umamin. Umamin itong si Tio Moreno na kanyang nagamit na yung itinakbo daw niya na pera, mga kababayan. For more details, let's watch this. Guys, yung scoop natin umabot kay Mami OG. Ayan o, Mami OG Shinero. Pero hindi ako yung Papa Vince. Pero alam ko si Papa Vince, sa akin din nakuha yung tanong na yan, no? Di ba? Tapos ang dami nang gumamit niyan. At yan, kumalat na, di ba? Tapos walang nagawa yung isang DDS vlogger, no? Tingnan mo. Kaya ayun, wala siyang nagawa at umamin na po siya sa mga DDS vlogger na tinakbo ko raw ang sahod. Pasensya na po kayo, inyong lahat, binili ko ng Louis Vuitton, ewan ko dyan, wallet ng mga sahod nyo. Ha 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 ha. Ang tawag ko po dyan, kunwari joke. Nagkukunwari, joke lang yan, pero sa mga nakakaalam, di ba? May patama siya dyan, may patama siya. Ito pa ito ang nakakaduda sa sinabi niya. Sa mga DDS vloggers dyan, lumabas naman kayo, mag-testify kayo under oath na inistapa ko kayo, maglabas kayo ng resibo. Ayan parang porque nakapag-aral ka ba ng law, gagamitin mo yan. Di ba? Parang alam niya na mahirap pa aminin yung mga DDS vloggers, di ba? Pero nakikita naman natin, tanungin natin yung isang abogado. Ito po yung totoong abogado. Yung kasi si Tio nakapag-aral lang ng law, ngayon parang pangit niya na maging abogado yung kasi gagamitin mo pala sa iyong advancement, yung sa iyong take advantage ng mga tao, no? Kasi isipin mo, alam niya na mahihirapan mapatunayan na kasi syempre yung magsasabi na DDS vlogger, posibleng maano na siya, 'di ba? Ma-burn the bridge. Kumbaga, kung sino man yung kung meron nagbabayad sa kanila, talagang makikipag-away na rin siya doon, damay na rin siya doon, 'di ba? Pero ito sabi ni Attorney Jess, ito talaga totoong abogado, hindi putyo-putyo lang. Ang tawag dito sa rules of evidence, admission against interest. Sasabihin niya siguro after mahimasmasan na sarcastic o satirical ang post niya, but nowhere in the post does it suggest na satire siya. Di ba? Parang na-shoutout pa ako. There you have it, Kagawad Joey, Admin 1 Pablo, 1 Luna Vlog, Balita at Kalaman, Nutriban Republic. Ayan. Kumbaga, case closed na nga daw di ba? Inamin niya, siguro ang target audience lang ni Tio Moreno yung mga, yung mga maloloko niya ng mga supporter niya, mga kaibigan niya. Pero sa mga nakakaalam, di ba? Galit-galit na sila. Di ba? Sa mga, kasi may mga nagsasabi-sabi rin po sa amin umaabot din sa amin yung balita kasi, syempre, hindi nga nila mailabas in public, pagchichismis-chismisan na lang nila, kaya umaabot po sa amin yung chismis, di ba? Yan ang nakakalungkot diyan, Pero yun nga, alam na natin ang karakas ng mga yan, di ba? Basta pera, ganyan,
'di ba? Nag-aaway-away, 'di ba? Yung dati nga, yung ibang DDS vlogger nag-aaway din sa pera. So, hindi nyo kami masasabihan na kami yung bayaran kasi sila po ang obvious na obvious kasi mga birds with the same feather flock together tapos nag-aaway-away din together. Alright, once again, balita at kaalaman. Let's do this again. Let's go. Actually, hindi na yan bago mga kababayan. Yung awayan nila tungkol sa pera, talagang kapag itong mga DDS na to nag-aaway sa pera talaga eh. 'Di ba? Naalala niyo yung sinabi ko sa ating last vlog na merong nag-aaway na mga DDS, like for example sila si Joey versus ni Princess Maui, puro DDS mga kababayan. Ang pinag-aawayan nila, pera. Ngayon, pera pa rin mga kababayan, ibig sabihin sila itong mga bayaran. At saka nakikita natin dito kung sino ang totoong mga bayaran. Kasi kapag sila ay nag-aaway, tungkol talaga sa pera. 'Di ba? Tingnan nyo ang post ni Jared. Ni Coach Jared mga kababayan, sabi niya, 23 or 2024, isang DDS vlogger tinakbo ang 500,000 na pasahod ng isang DDS personality sa mga kasama niya na DDS vloggers din. 2025, isang DDS vlogger at tumakbo sa ibang bansa, dala ang pasahod sa mga DDS vloggers. Pare-pareho silang DDS, pare-pareho silang magnanakaw, at pare-pareho silang bayaran. Grabe ang kasakiman ng mga Duterte na ipapasa sa mga naniniwala sa kanya. O, di ba? Mga mukhang pera kasi ang mga DDS. Kaya wala silang ibang pinag-aawayan, puro lang pera. Itong si Tio Moreno mga kababayan, mukhang nakakita ho ng pagkakataon na pwede niya magamit para makalimutan ang issue niya, para ma-divert yung issue. At ang kanyang nakita itong post ni Ken Garcia. Bakit si Ivan? Kasi si Ken Garcia nakita ni Tio Moreno na bumili ng Mustang na sasakyan. At saka nung time na bumili itong si Ken Garcia ng Mustang mga kababayan, abay, meron kasi nakita si Tio Moreno na itong si Ken Garcia ay may mga golds. Maraming golds mga kababayan. Sa ngayon, itong si Tio Moreno nainggit. Kasi nakita rin niya na itong si Ken Garcia bumili ng bahay. Nainggit itong si Tio Moreno. So marami siyang sinasabi tungkol kay Kent Garcia mga kababayan. So ngayon, binanatan siya ni Kent Garcia. For more details, let's watch this. Hahamon-hamonin niyo ko sa post. Tapos dapat daw anuhin daw ako. Tawag dito, habulin daw ako ng BIR. Ha! BIR. Nasaan na ba yun? Ito ba yung post mo, Tio Moreno? Ayun ba yung post mo? Paldong-paldo daw ako, puro ako gold. At ang sabi niya, 22,000 lang daw followers ko, samantalang sa kanya 400k. Hindi daw siya nakabili. Aba, kasalanan ko ba? Kasalanan ko na hindi ka nakabili? 400,000 followers mo, 22,000 lang ako, nakabili ako? Aba, kasalanan ko. Kasalanan ko, wala ka pambili. Mahirap ka na bakla. 'Di ba? Kasalanan ko bang inubos mo sa panlalaki? Yung pera mo? Tapos ngayon, ipopost mo ako? At sasabihin mo, paldong-paldo? Nakalagay shout out sa pro Marcos, pro Romualdez, pro Kakampings at anti-Duterte vlogger na ito. Paldong-paldo Sana all. Imagine 22k lang followers niya sa social media, nakabili ng Mustang. And so, kung 22 lang, bayad ka ba ng tax? Huwag niyo akong hamunin sa tax. Kasi kapag ako ang magreklamo, baka yung mga DDS vlogger niyo dyan, na binayaran, baka magsiiskapuhan lahat yan. 'Di ba? Huwag mo akong hamunin, Tio Moreno. Huwag mo akong pinaghahamon. Nasabihin mo dapat ako ay iimbestigahan ng BIR. Hoy, updated at bayad ako sa BIR. 'Di ba? Ikaw. Bayad ka ba? Pag ako pumunta ng BIR at ireklamo ko kayo doon, magsiuwian kayo sa kung saang lupalop kayo nang galing. Baka magsiliparan kayo. Hintayin nyo. Si Harry Roque nga, as soon as possible, makakauwi na. Pag ako hamunin ninyo, huwag nyo kayo nahamon, Tio Moreno. BIR, harapin ko kayo kahit saan kayo pupunta. Pero kayo, kaya nyo bang humarap? Hanapin natin. Ito yung pangalan niya dito.
Tio Moreno. Ayan, ito ba? Ito ba yon, Tio Moreno? Ha? Ito ba yung pinost mo? Grabe, paldong-paldo. Ito ba? Ha? Ito ba yung paldong-paldong sinabi mo, Teo? Ha? Ito ba, Tio Moreno? Paldong-paldo ako? Paano kung bayad ako sa BIR? At paano kung nagbayad ako ng tax? At paano kung kayo ang tatanungin ko, bayad ba kayo? 'Di ba? Paano kung ako ang pupunta ng BIR at paimbestigahan ko kayo lahat? 'Di ba? Ako, hayagan kong pinakita ang aking kinikita. Yeah? Pero kayo, yung kita ng iba tinatakbo nyo. 'Di ba? 'Di ba? Inggit ka ba? Wala ka pang bili. Magtrabaho ka. 'Di ba? Huwag kang mainggit, oy. Diyos ko, magtrabaho ka. Ah? Mga kababayan. Oh, ito daw panibagong blessings daw. 200k plus. Oh. 'Di ba? Magtrabaho kasi kayo, 'di ba? Para kumita kayo. Hindi yung inggit kayo. My God, ako pa hinahamon ninyo. Sige. Magtawag tayo sa BIR. Tignan natin. Pumunta ka ng BIR, magkita tayo sa BIR. Tignan natin kung sino sa ating dalawa ang hindi nagbabayad ng tax. Ipakita mo. Ako, hindi ko kayo aatrasan. Magharap tayo sa BIR. Di ba? BIR baka mo? Huwag niyo kumamunin. Magsama ka pa ng DDS vlogger. Lahat kayo, sumama kayo. Harap-harap tayo sa BIR. Magtatanungan tayo sino ang bayad sa BIR o hindi. Di ba? Puro ka kasi pamakla. Yeah? Puro ka kasi panlalaki. Kaya wala ka ipon. Mag-ipon ka, oy. Hindi habang buhay ganyan ang buhay mo. Tatanda ka rin. Mag-ipon ka. 'Di ba? Magtrabaho kasi kayo ng ayos. 'Di ba? Ipopost mo paldong-paldo ako. Natso naman ngayon. Tapos questionin mo, 22,000 lang followers ko, sa'yo 400, hindi ka nakabili. Aba, kasalanan ko, wala ka pang bili. Tapos sasabihin mo pa, bayad ako ni Marcos, bayad ako ni Romualdez. Kung iparating ko yan kay Romualdez at sa Malacanang yung sinasabi mo, malaking kaso yan. Sige. Kung sabihin mo na bayad ako ni Marcos at ni Romualdez, paano kung balikan kita at hanapin ko yung pruweba mo na bayad ako? May maipakita ka? Yan ang tanong ngayon, Tiyo. Di ba? Tanong ko kayo ngayon sa'yo, Tio Moreno. Paano kung hanapan kita at tanungin kita, kung bayad ako ni Romualdez at ni Marcos, nasaan ang pruweba mo? Baka wala kang maipakita. Makabayad ka ng malaki sa akin. Baka magulat ka. Buong buhay mo, pagsisihan mo yan. Baka kamumuhian ka ng mga DDS vlogger. Kasi pati sila madadamay sa kinagawa mong kabubuhan. Alam mo, sa totoo lang, Tiyo, mas lalo mo ko pinapasikat Pangalawa, hanapin ko lahat yung sinasabi mo. Asan yung resibo na ako paldo? Asan yung resibo na ako bayad ni Marcos? Hanapin ko yan. Ipakita mo sa akin. Diba? Ipakita mo sa akin na ako bayad ni Marcos at ni Romualdez. Sige, may pa-anti-clear pa kayo? Nabayad ako ni anti-clear? Sige. Ipakita ninyo. Kasi pag ako ang maghanap niyan, magugulat ka. Wala kang maipakita niyan, babalikan kita. Good luck sa'yo. Diba? Yan ang tanong, Tio Moreno. Ipakita mo yung pruweba na bakit ako naging paldo. Kasi tinag mo dyan Romualdez, Marcos, Kakamping. Tandaan mo, 3 yan. 3 yung pinangalanan mo. Kakamping, Romualdez at Marcos. Paldong-paldo.
Doon daw napunta yung mga tax nila. Ang tanong, tax niyo, nagbabayad kayo ng tax? Ha? Registered kayo sa BIR? Asan yung mga taxpayer kayo? Asan yung mga tax ninyo? Nabayad kayo? Tapos ako ipa-question ninyo? Bayad ako. Yearly ako nagre-renew. As a vlogger, kayo, asaan? Kaya nga tinakbo mo yung sahod ng mga DDS eh. Diyos mio, Marimarteo, tigil-tigilan mo ko yung kabaklaan mo. Undangi ko yut. Ayaw ko yut. Ayaw ko hamuna yut. Kung si Jam Magnon yut, hindi ka pinatulan yut. Ako yut. Wag mo akong hamunin yut. Wala ko inaatrasan yut. Wag mo akong hamunin yut. Wala akong inaatrasan yut. Pumunta ka ng BIR, magkita tayo. Ipakita mo na nagbayad ka rin ng tax mo. At ipakita ko nagbayad din ako ng tax ko. Nang makita natin kung sino ang hindi nagbabayad ng tax. May patagtag ka pa sa BIR? Kapal ng mukha mo. Nagkaroon ka ng payroll kay Lustay na hindi ka naman miyembro ng staff niya. Tapos ako questionin mo? Yut. Wag ako yut. Itakbo mo na lang yung sahod ng mga kapwa mo DDS yut. Diba? O ayan, mali kasi ang pinili ni Tio Moreno na kanyang babanggain or babanatan. Si Ken Garcia ang kanyang napili, mga kababayan. Ikilalang kilala ho natin ang bunganga ni Ken Garcia. Hindi pa yung nagmura. Diba? Hindi pa yung nagmura. So ngayon, anong nangyari? Nabaliktad si Tio Moreno. Buti nga. Hindi kasi nag-iisip ito si Tio Moreno, mga kababayan, na kayang-kaya hong bumili ng mga properties. House and lot, sasakyan, golds, itong si Ken Garcia. Unang-una, Tio Moreno, matagal na ho na vlogger yang si Ken Garcia. Una pa ho yan sa akin. Hindi pa vlogger si Ivan, vlogger na itong si Ken Garcia. Diba? So kayang-kaya niya bumili ng ganyan kasi siya ay nag-ipon. Unlike kay Tio Moreno, walang properties. Bakit? Kahit matagal na siyang vlogger. Vlogger ho yan si Tio Moreno, mga kababayan, sa panahon pa ho ni Digong. Until now, vlogger yan. Pero wala pang properties. Bakit? Kasi doon siguro napunta sa kanyang pagpasosyal. Doon siguro napunta sa kanyang paglibot-libot all over the world. All over the world. Diba? Mahilig kasi mag-travel. Asa mahilig kasi mamili ng mga mamahalin, mga pasosyal, diba? Kaya hindi siguro siya nakabili ng properties. Kaya nangyari, nainggit siya kay Ken Garcia. Ako nga, meron akong house and lot, meron akong sasakyan, meron akong properties. Bakit? Asan pa sa vlog si Ivan, naging OFW ba ko noon, mga kababayan, di ba? Dati OFW, ngayon vlogger. So nakabili si Ivan ng properties. Itong si Tio Moreno, wala. Kasi puro lang siguro gasta doon sa kanyang mga kalokohang ginagawa, di ba? So anyways, before tayo mag-forward sa ating next topic, mga kababayan, well, i-acknowledge muna natin ang ating channel members. Nandyan sila si Ma'am Rosalinda Bornia, Shirley Fernandez, J. Tiberio Pilayo, Cosmo Defender, Samuel Membrado, and Bia Bibar. And also, i-shoutout natin ating mga suki, mga early birds. Yun ang guna sa pag-comment dyan sa baba sa ating comment section. So nandyan sila si Emmy Mapalad, Bella Bautista, Manuela Santa Maria. Nandyan rin si Marilyn Digma, Sheila Alba, Ferdinand Maynes, Maria Midasiplon, Maria Marilyn Imbido Bautista. Nandyan rin si Marilyn Ortiguero, Zelia Lorenzana, Albert Miranda, Roby Ariliaga. Nandyan rin si Marian Gier, Elmer Dizon, Dimfa Nazaret from Bacolod City, Elizabeth Habihan, Ashin, Nancy Cervantes, Aspernito, and hi to Sir Jaime Garcia. Okay, mga kababayan ko, dito tayo tungkol kay Ombudsman Boying Remulla. Diba the other day, mga kababayan, ginawan ho ng fake news itong si Boying Remulla na daw isinugod sa hospital. Ipinakalat yan
ng mga DDS. Siyempre, itong mga gunggong ng mga DDS, naghahangad kaagad na dapat na or sana daw matigil na itong si Ombudsman Boyeng Remulla. Kasi hindi nila nakita mga kababayan or hindi natin nakita, di ba, for how many days itong si Boyeng na hindi nagpa-press con. Siguro week na ba na hindi natin nakita mga kababayan. So ngayon, itong mga DDS nag-assume kaagad na na-hospital daw. Isa rin sa napakalat niyan, si Jay Sunsa at marami pang iba. 'Di ba gunggong talaga nag-reply na yung ombudsman na okay lang ho si Boyeng Remulla. Nag-reply itong si Boyeng Remulla na fake news ang kanilang ipinakalat. Still fine and kicking si Boyeng Remulla. So ngayon, napahiya ang mga DDS. Sana itong mga DDS na to mga kababayan ay kakasuhan ni Boyeng Remulla. Kasi nga sumusubra Itong mga DDS na to, kapag hindi sila kakasuhan, lagi nila yang gagawin, mga kababayan, di ba? At saka hindi maganda ang kanilang fake news na ipinakalat. Na-hospital daw si Boyeng Remulla, tas gusto pa ng mga DDS na magunggong na matigil na si Boyeng Remulla. Kasi nga diba si Boyeng ay talagang tinik sa kanilang lalamunan, so gusto nilang mawala na sa kanilang landas itong si Boyeng Remulla. Kaya sila ay nag-wish mga kababayan na sana daw matigil na si Boyeng. So ngayon, ipapakita ko sa inyo ang vlog ni Attorney Rene Bueno. For more details, let's watch this. Ngayon po ay pag-usapan naman natin ang isa sa pinakamapanganib na krimen sa digital age. Yung tinatawag nating disinformation, yung pagpapakalat ng mga maling balita, yung fake news. Kasi alam nyo, kaninang umaga ay ang nagsimula ito kahapon yata ng gabi. May mga bali-balitang kumakalat na ang ating pong ombudsman, si Boyeng Remulla, ay isinugod daw sa ospital at nasa malubhang kalagayan. Pero bago tayo magpatuloy, mga amigos, mga amigas, lilinawin ko lang ito pong kumalat na balita nito ay fake news. Pero bilang inyong tagapagpaliwanag, hindi lang tayo magdidebunk. Susuriin natin ang legal malice sa likod nito. Bakit ngayon ito ikinakalat? Bakit ang ombudsman ang tinatarget? At ano ang pananagutan ng mga taong nag-click ng share sa peking balita or disinformation na to? Alam niyo po, itinuturing nating mapanganib ang fake news. Mapanganib ang fake news sa public officials. Sa batas po, ang paninirang puri sa isang ordinaryong tao ay masama. Pero ang pagpapakalat ng peking balita laban sa isang opisyal na humahawak ng mga sensitibong kaso, gaya ng ating ombudsman na nag-iimbestiga sa flood control scam, ay isang anyo ng sabotahe sa hustisya. Kapag ang sentro ng fake news ay isang public official, hindi lang po ang tao ang tinitira. Ang institusyon ang actually pinapahina dito. Kapag naniwala ang publiko sa incapacitated o hindi na kaya magtrabaho ang ombudsman, nawawalan ng momentum ang mga kasong hinahawakan niya. Ito ay isang taktika para magdulot ng panic at destabilisasyon. Kanina diniscuss ko na to sa usapang batas kasi kaya nga lamang medyo limitado ang aking oras doon sa usapang batas. Kaya itinutuloy ko dito sa aking sariling YouTube channel. Dahil mas mapapaliwanag ko dito ng gusto at medyo mas detalyado ang aking pakikipag-usap sa inyo kapag dating sa usaping pagpapakalat ng mga maling balita. Mga amigos, mga amigas, tandaan nyo ang mga batas na to. Unang-una, yung Republic Act 10175. No? Ito, paulit-ulit tayo dito sa diskusyon ng batas na to.
Ito yung Cybercrime Prevention Act. Ang cyber libel ay may parusang hanggang 12 taon sa rehas. Kulong yan kapag ikaw ay napatunayang nagkasala. Dahil digital ang platform, siyempre mas mabigat ang sentensya. Mas higher yan by 1 degree. Napaliwanag ko na din yan sa mga previous vlogs ko. Pangalawang, tandaan ninyong batas yung Article 154, yung unlawful utterances. Ang sino man maglathala ng peking balita na maaaring makasama sa kaayusan ng publiko ay may criminal na pananagutan. May criminal liability yan. At hindi biro to yung nagpakalat kayo ng peking balita at sinare nyo ng sinare. Delikado yan. May criminal liability yan. Discuss natin yung doctrine of actual malice. Sa mga public officials, kailangan patunayan na ang nagpost ay alam na mali ang impormasyon o walang pakialam kung totoo man ito o hindi. Sa kaso ng mga nagko-coordinate sa pag-atake ng mga troll farms, madaling patunayan ang mali siya dahil layunin nilang sirain ang kredibilidad ng opisyal. Yan ang ang problema dyan. So dito ay maraming nagsasabi, pero ito opinion ko lamang. Yung pag nag-share ka ng mga fake news, you will also be held criminally liable for that. Sa ilalim ng batas, ang pag-distribute ng libelous content ay kasing bigat ng paggawa nito. So, makikita mo yung bigat ng parusa din dyan, yung bigat ng iyong kasalanan sa ilalim ng ating revised penal code at ng special laws. Lalo na kung ang target mo ay isang taong may sensitibong posisyon. Katulad ng ombudsman. Ang bawat share nito ay nagiging bala para sa mga taong gustong itago ang katotohanan. Kapag pinatay nyo ang kredibilidad ng ombudsman sa pamamagitan ng fake news, dito tinutulungan nyo ang mga korap na makatakas sa kanilang pananagutan. Okay? So, kung alam nyo namang fake news na yan, wag na ninyong isi-share yung impormasyon dahil baka mapahamak din kayo sa pag-share ng mga peking balita. Yan po ay ipiniliwanag na ng ating Korte Suprema sa isang kasong kanilang dinesisyonan ngayon at nung nakaraang taon. Okay? So, delikado po mag-share ng mga fake news. Katulad nitong ginagawa ng mga taong galit kay Ombudsman Remulla na siya ay isinugod sa ospital at nasa critical na kondisyon. Gusto kong itanim ninyo ito sa inyong isipan, sa inyong utak. Ang katotohanan ay ang pundasyon ng ating batas. Kung hahayaan nating palatan ito ng mga script ng mga trolls, mawawalan ng saysay ang lahat ng ating pinag-aaralan. At parang lalabas din na tayo ay walang pinag-aralan kapag nag-share ka ng mga peking balita. Ang ombudsman ay tao lang, pero ang opisina niya ang huling depensa natin. Laban sa mga magnanakaw, laban sa mandarambong sa gobyerno. Ang pagpapakalat po ng fake news tungkol sa kanyang kalusugan kay ombudsman ay hindi lang political. Ito ay pagtataksil sa ating karapatan sa tamang impormasyon. Mali yun. Na alam mo yung tao, ang lakas-lakas sasabihin mo sinugod sa ospital. Mali yun, maling-mali po yun. Huwag kayong maging biktima. Huwag kayong maging kasabwat sa pagpapalaganap ng maling impormasyon. Maging matalino bago mag-click, bago mag-share. Dahil sa dulo ng araw, ang hustisyang hinahanap ninyo ay nakasalalay sa katotohanang pinoproteksyon ninyo. Yari!
Si Ombudsman Boyeng Remulla pa ang kanilang ginawa ng fake news mga kababayan. Diba si Ombudsman pa? At saka ang dami nag-share niyan eh. Ang dami talaga eh. Saka sure tayo mga kababayan, marami nang na-screenshot ngayon ng mga Facebook pages ang Ombudsman. Diba? Siguro days from now, meron nang makakasuhan. Makukulong ng 12 years. Yari ang mga DDS, magunggong kasi. Di ba gagawan pa nila ng fake news kasi gusto nila na mawala sa kanilang landas itong si Ombudsman Boyeng Remulla. Ulitin lang natin dito, tinig kasi sa lalamunan ng mga DDS, lalo na sa mga Duterte si Boyeng Remulla. Okay? So anyways, kasama rin natin, nandyan si Evelyn Garcia, Josephine Gallego, Felma Cabato from Toronto, Canada. Nandyan rin si Apolonio Nocido, si Risa Rivera from Cebu City. Hi to Gina G, Clarence Rizal, Annabella Agapito. Nandyan rin si Alex Rosario Dembreque, Nino Piramo from Ordanita City, Pangasinan. Nandyan rin si Martina Cabello, Noel Narcida, Johnny Puyong, Eligio Ramos from Palm Springs, California. Nandyan rin si Crispina Liberale, Margie Mabayad, Felipe Abrina Jr., Rosinda Aunso, Mila de Maculangan, and Hi Sophie Bronyula. Okay, mga kababayan ko, ipapakita ko sa inyo ang vlog na to. For more details, let's watch this. Angels for plus give information po. Na-miss nyo ba ako, guys? Please comment down below. So, there's a Three of Pentacles. So, this is something, guys, with collaborations. This is something, a lot of communications, no? Maraming mga bagay dito na parang isinaayos, no? Maraming mga nakakasalamuhan, nakakausap. And there's something, guys, with a full card. No, this is again, new beginning. So, maaaring ngayong linggong to, maaaring magkaroon ng bagong eksena. Marami siyang makakasalamuhang tao. No, wag lang siyang masyado magtitiwala ng lubos. Pero kung say that there's something guys with the world, especially sa ibang bansa, no? Meron ditong, kumbaga, oh my God, meron nga, di ba, next year kasi, kumbaga, magkakaroon ng, kumbaga, Asian, no? Parang, group of, ano sila, para magkakaroon sila ng, visiting dito, di ba? So, ito nga siguro, na may mga makasalamuhat, makausap, no? Ang ating PBBM. Let's see, And there's something guys with the Queen of Cups, emotional and intelligent. No, parang meron ditong kailangan mas maging mature. No, pagdating sa emosyon. No, wag padadala ng tensyon. So may mga bagay dito na kailangan maging kalmado pagdating sa nararamdaman o pagdating sa mga bagay-bagay. And this is the King of Pentacles, maging secure at practical sa kung ano man yung bagay na kanyang ginagawa. Na pag-ingatan at proteksyonan. And there's something the Kingman, something stuck. No, merong bagay dito na maaaring magbigay liwanag, no? Ano man yung bagay na parang nadidelay. So, maaaring there's a possible na malalaman na kung bakit nadidelay yon. And there's something that said, so with the sabotage, no? Meron ditong group of people na maaaring sumabutahe o maaaring mag-betray or tumaydor sa kanya. Mag-ingat po. What is the full card? The full card represents with a Knight of Wands and something perseverance. Na kailangan niyang magpatuloy sa kanyang ginagawa, na magtiyaga, na wag siya masyado magtitiwala. This is something new beginning coming in. Now, there's a King of Swords, there's a stop the pattern. Meron bagay na parang matutuldokan at mapuputol, no? Ang connection with something other country. No, meron dito parang sa ibang bansa na mas maging wais na siya this time. So, maaring, kumbaga, ito yung parang bagay na maaring maging hudyat, no? Na para mas maging matalino, no? Sa mga gagawing mga projects, no? And that's something guys with the Six of Pentacles. Meron ditong magtutuloy-tuloy na about sa finances, maging balance lang, no? Kumbaga, meron ditong mga bagay na kailangan pag-ingatan. No, gaganda na raw ang daloy, no? Ng finances, no, ng kumbaga profit ng Philippines. Now this is something for Pentacles. Now this is something saving. Na kailangang protection at pangalagaan na naman yung bagay na plano or ano man yung bagay na gusto niya gawin. So kailangan i-secure niya. Para I feel something na kailangan niya maghigpit ng sinturon like that. Now with the Kingman, there's something magician. So there's something manifestation. Now may mga bagay with the power of God na parang hindi mo na talaga na kumbaga nangyayari, there's something, a good reason. So, talagang, ayon sa kalooban ng Diyos, kaya nadidelay siya na nadidelay. Merong bagay na parang kailangan mo nang hubugin or kailangan mo nang
kumbaga i-assure, no? Hindi pwedeng pala decision, kailangan kumbaga ano yun muna, no? Hinugin muna yung eksena. What is the Three of Pentacles and the Ten of Swords? Now, there's a Knight of Cups, there's a wish fulfillment. So, meron taong gusto sumabotahe para hindi matuloy ano man yung bagay o plano. So, meron dito collaborations, guys. So, meron dito parang, kumbaga, plan. No? This is something na parang proyekto na parang sasabotahihin. Now, let's see. And then something, the Four of Cups. Now, just to evaluate or analyze na may mga bagay dito na kailangan pag-isipan. Na wag siya masyado nagtitiwala. May offers sa kanya dito na kailangan niyang pagmasdan or kailangan niyang i-assure. No? Siguraduhin. And there's a Seven of Swords with the sneakiness. No? Meron talagang kumbaga sinungaling at manloloko dito. No? Na mapuputol na. No? Ano man yung bagay na konektado dun sa other country. Now, there's a Seven of Swords with the sneakiness, cheating, lying. So, meron ditong bagay na puputulin na. No? Let's see what is additional messages with the Nine of Pentacles. There's something potential for abundance. So, ibig sabihin dito, no, pag talagang may potential para maging malago at magtuloy-tuloy na magandang eksena dito sa situations na to. Meron lang dito magaling mag-manipulate babae. No? There's the Queen of Cups. Now, there's something a player. Marunong siya. Kumbaga, nilalaro niya yung eksena or maaaring pinaglalaroan niya yung sitwasyon or kumbaga, meron ditong parang magaling magdrama. Now, what is additional messages? And there's a Six of Wands for victory. So, may bagay talaga mapagtatagumpayan na. So, kailangan niya talaga magigpit ng suntor at maging secure sa mga plan niya. Now, kung mayroon siyang mga plano, kumbaga, kung may mga plano siya na ganito, ganyan, huwag niya nang masyado magtitiwala doon, no? Kailangan, nandun din siya, no? Sa, ano na yon, sa gagawin niya na yon. And there's a Knight of Cups. Now, there's an offer, na may offer dito, no? Na magdadala dito ng, a new beginning. So, may mga bagay din na magsisimula dito. Baguhin na yung perspective. No? Yung mga bagay na nakasanayan. Let's see what is additional messages for the outcome. So, there's an Ace of Swords, something a breakthrough, a mental clarity. May mga bagay na magbibigay liwanag, tagumpay. So, there's a Knight of Swords na bibilis din daw ang takbo ng sitwasyon. Na unti-unti din daw magta-clarify, lilinaw, lahat mag-enlighten. No? And there's a Devil card. Now, there's a Devil and the Seven of Swords with the King of Swords. Sorry, guys. No? The devil, something of negative or black magic or something of negative traits. No? With the Seven of Swords, with the sneakiness. No? May taong sinusubukang parang lasunin yung utak. No? Pero with the King of Swords, puputulin na yung connection or yung bagay na kailangan maputol, no? With this country. No? Meron lalaki daw na parang taga-ibang bansa na kumbaga nilalason na daw yung utak ng mga ibang president na para mag-iba yung pananaw or mag-iba yung kaisipan, no, dito sa ating president. No, merong president no with the other country na kumbaga parang ginugulo niya yung utak ng ibang president with the other country, ganon. No, I feel something, kilala ko tong country na to. May iligom, itong country na to, something na there's something a devil card, na parang there's a history, no, na may balak siyang dito sa bansa natin. And that's the Four of Wands. So there's something, guys, with a celebration coming in. Na may mga celebration din daw na maaaring mangyari dito. Now, with the Philippines, gaganda na raw ang administrasyon, situations, no? What is additional messages? And there's a justice card. Now, just something that justice will be served. Makukuha yung stisya dito. Magkakaroon na raw ng balance at tagumpay. Now, there's something karma. No, sa mga taong pilit na sinisira ang ating bansa. This is something Three of Swords. Now, mag-ingat lang sa offer na to dahil may mga taong naiinggit. No, parang merong offer dito na maaaring kailangang pag-ingatan. No, meron dito magaling mag-manipulate. No, magaling mag-control. Na mag-ingat lang kasi meron ditong maiipit sa situations. No? Okay, may offer dito na parang alam niya na may ihipit sa sitwasyon, parang lalapit siya sa president, ganon. Mag-ingat ang ating president na parang maglilingkis sa kanya, mag-ingat siya. No, let's see what is additional messages. Ano pa yung mga bagay na masasagap natin sa ating president? So guys, pag napanood nyo tong reading ng ating PBBM, susunod na ang mga horoscope, ha? Susunod na yung horoscope dito. Pasensya na kayo, ngayon na tayo makakapag-upload. Now, there's an Ace of Wands, no? There is something, a new project, a new plans,
And this is something, guys, with the Ten of Pentacles. Now, this is something for long term. No, magkakaroon na ng long-term success. No, maaaring magiging maganda at maayos na ang situations with the King of Wands. Something and look at the bigger picture. Unti-unti na raw makikita ang pagbabago dahil sa proyektong to o plano na to. Dito unti-unti nang magbabago ang eksena. Ano kaya yung plano ng ating PBBM na yan? So may plano daw siya. So let's see, ano ba yung mga bagay na masasagap natin na mahagilap natin sa ating president? Ano yung mga possible na kailangan niyang malaman? Now, there's a Chariot card na may parating. Now, there's a Page of Pentacles, so something invest wisely. So, kailangan maging wise siya. Now, sa mga bagay na gagawin niya dito, mayroong paparating dito na kailangan proteksyonan niya yung sarili niya. Or mayroong bagay dito na kailangan mas maging wise. No, makaka-recover na ang ating Pilipinas at administrasyon for financial loss of financial crisis, no? Kumaga makaka-recover na raw with the Five of Pentacles in reverse. No, pag yan upright, no financial loss, financial crisis, but this is something, guys, with the reverse na pinapakita na makaka-recover na raw, no? Ang industry, no, talagang magiging maayos na raw, no, ang economy. So let's see, guys, no, what is additional messages? No, within 2026 yan kasi weekly gabay, so within 2026 na unti-unti na raw gaganda yan. Kalma lang. Diba? Additional messages, tana pa yung mga bagay na maaaring magbigay impormasyon at paalala sa ating president. Now, there's a 10 of Cups. Now, there's a 7 of Cups. Now, about sa family niya, mag-ingat lang kasi meron ditong parang balak manggulo or parang guguluhin na naman yung situations. With 8 of Cups, no? Kumbaga, meron din dito na parang mag-walk out, no? No, kumbaga merong magta-try na manggulo ulit, but definitely parang mag-walk out siya, parang aalis siya bigla, ha? Parang bigla siya maglalaw na parang bula, ganon. And let's see, and then something high, friends, something education. Oh, ibig sabihin isa sa family member ng ating president o maaring related sa kanya, relatives niya na meron ditong nanggulo na parang parang bagay na meron siya ditong na parang parang bigla siyang mananahimik or kumbaga meron dito pa iiwas, ganon. Na meron siyang bagay na natutunan dito. There's something in educations. Let's see. Additional messages. And this is the Hermit card. Oh, the truth comes out. Lalabas ang katotohanan. The answer, no, is here. So, magbibigay kasagutan to. No, kaya siya mananahimik kasi matutumbok na. Malalaman ang katotohanan na related about dito sa situations na to. No, isa sa member ng family ni PBBM, no, na maaring trumaydor at talagang gumawa ng issue about sa kanya na maaring kumbaga maglalay low. No? Kumbaga meron siya ditong nalaman niya na matutumbok na siya. Malalaman niya na parang iikot ang bola sa kanya. Mananahimik siya this time. Let's see, additional messages. Ano man yung mga bagay na kailangan na malaman, no, ng ating president? And there's a star card. Now, there's something recovery. Na makaka-recover na with the lovers. So, makaka-recover na from this person. And there's a 2 pentacles. Na makaka-recover na raw, no, ang kumbaga kung silang dalawang to mag-asawa, makaka-recover na raw sila sa lahat ng mga batiko, sa lahat ng mga bagay o allegations sa kanila with the 2 pentacles with a balance, no? Magiging balance na raw. Now, there's a Page of Wands kasi may magandang balita. No, itong balita na to ang maglilinis sa kanilang mga pangalan. So, itong mga bagay na maaring magtumumbok, no? Kumbaga, itong bagay na to ang magpapatunay, no, na malinis at clear na ang kanilang intentions. Let's see. Ano ba yung mga bagay na masasagap natin, no? At mahagilap natin, no, yung mga bagay na kailangan natin malaman sa administrasyon tungkol sa corruption. So, yung gusto kong malaman No, meron pa ba mabubulgar? Or there's a Page of Sword with a Death card. Meron ditong malalaman at matutuklasan tungkol sa isang pagkamatay na isang tao with a Death card. No? And there's a Shrine card with a Confident. Meron dito maglalakas loob na magsalita or meron mga bagay na matutuklasan dito. No? Dahil may bigla ang pagbabago na maaaring mangyari. No? May revelations na maaaring lumabas tungkol sa eksena na to. No? It means, guys, no? Kumbaga, meron dito maglalakas loob. No? There's an Ace of Cups. No, there's something in the offer. No, parang merong bagay dito na kailangan malaman. At what is the Ace of Cups, no? Kung ang Ace of Cups na to, it's something a lovers. Let's see.
So, there's something a judgment. No, there's something a wake up call. Ay, okay. Meron din dito parang maglalabas din ng, kumbaga, statement ang kanyang family or asawa. No, nung namatay. No, at the same time, meron bagay na maaaring matuklasan din dito. No, tungkol sa mga nangyari. Okay. Let's sige, give me information pa. Gusto ko i-clarify, i-pinpoint, no, kung ano naman yung bagay na to. And there's a two of cups. So, there's a partnership. No, may tungkol kasi sa partnership. No, meron dito tungkol sa ano, sa informations na tungkol sa mga documents, no? May natuklasan dun sa mga documents niya. No, na related doon ng isang tao or more than that. Let's see, give me information. Kasi may partnership eh. No, pero nagkaroon na yung decision with the 8 of Wands. So, parang nahihirapan mag-decide yung namatay. No, ba't nasagap sa energy na naman ni PBBM to? No, merong mga bagay na nakatanggap na mensahe. Meron ditong, oh my God! So, ibig sabihin, bago siya ma-shaggy yung namatay, no, meron siyang iniwan ng mga information. Oh my God! So, ibig sabihin na shaggy talaga, no, si Cabral, no? Hindi talaga siya yung parang sinabi, di ba, fake daw yung pagkamatay. No, it's real. Totoo po yun. No, at the same time, merong informations na maaring inilabas siya bago siya ma-shaggy. No? Lumabas dito sa card na naman ni PBBM. Dahil issue nga to di ba? So, ano naman yung mga bagay na makakagilap pa natin? So, let's see, guys. Ano naman yung bagay na matutuklasan pa natin dito? Give me an information, guys. So, this is something a Queen of Cups. Ay, may babae there's something a girl with a Queen of Pentacles. Now, this is something the Ace of Pentacles. May tungkol sa malaking pera. Now, with the Two of Wands, with your choices. Now, parang pinagpilian siya, pinapili to. Now, kumbaga, pera ba or kaligtasan, ganon. So, may mga bagay din dito na maaring matuklasan din. May malaking pera dito involved. No, parang mayroong bagay na parang ino-offer, inaabot. No? Let's see, gusto ko i-clarify ito kasi kung ano eksena nito. And there's a 7 of Pentacles sa ipit, no? Alam niya. Ibig sabihin may babae ditong maiipit. No, once na ilabas ni yung namatay, no, yung eksena to, may babaeng maiipit. No? Maiipit at maaring makulong. Kasi meron tungkol sa mga perang nakuha, no? Na nakaw, ganon. No, mayroong bagay na matutuklasan sa malaking pera. Malaking perang involved, no, from this person. So, pinapili siya talagang no, there's an intentional, no, hindi siya accidental, no, hindi siya yung parang unexpected. So, this is something guys with unexpected. This is 6 of Cups, no, parang meron related or parang merong alam, no, ang kanyang nasa palig kaibigan or close friend o ganon. So, there's something involved, no. So, let's see, what is additional messages? No, kaya ano yan kay Cabral yun nasagap yung energy na naman. So, talagang kina-clarify lang, no, na hindi siya parang, ang sabi kasi ng energy, no, nasagap natin na energy na gabay na maaring hindi siya nagpakamatay. Maaring sinadya, no? Yun lang, nasagap natin. So, let's see, what is the synchronicities? For synchronicities, let's see, and there's a gentleness. So, kailangan, meron mga bagay dito na kailangan maging mahinahon. Now, there's a communications na maghinay-hinay daw ang ating president sa mga pagkukuha ng mga informations. Now, this is the communications. Now, sa pakikipagkomunikasyon, baka meron dyan mga nagbabalat kayo, mag-ingat po ang ating president. Now, what is a shadow work of and what? Meron dyan kasi nagpapanggap na kunyari gato, ganyan, pero kumukuha na pala ng informasyon kung ano yung nangyari, ano ba nasagap nila, ganon. Merong ganon No, ibig sabihin, meron ditong para nagpapanggap na ano sa kanya, pero yung pala, kumukuha lang ng informations para malaman kung natumbok ba, meron ba silang sapat na hawak-hawak, ganon. Gusto nila lang malaman kung sino yung, kumbaga, magtatalak, no? Magsasalita, no, against dun sa, di ba? There's a mindfulness, there's an acceptance, na may mga bagay na unti-unti na raw matatanggap, no, at magkakaroon ng kapayapaan, no, there's a bring together fragments that complete you, nabubuo sa kanya dito, na unti-unti nang, kumbaga, there's a pieces, guys, no, parang puzzle siya na unti-unti nang bubuo, no, unti-unti nang matutuklasan lahat ng bagay, magbibigay ng buong larawan. Let's see what is the clarifying for a live situation. Gusto
gusto ko i-extend, no, guys, yung, gusto ko magkaroon tayo ulit ng reading kay, Catalina Cabral, no, yung, kumbaga, additional messages sa kanya, no, parang may gusto siya sigurong sabihin, no, parang I feel something na may gusto pa siyang ipahayag. Now, there's a group of unity na mayroon talaga dito pagkakaisa. No, may mga bagay na kailangan talagang kumonekta na may pagkakaisa about these situations. Group of unity. Now, bind the energies in the unified sanctuary of the group, fostering inner connected harmony among all beings. Now, may mga bagay talaga na talagang kasama para may mga bagay na talagang konektado, no? Sa lahat ng mga bagay-bagay na nangyayari sa atin. So, there's something a reason, no? Kung bakit nangyayari yung about sa kalikasan, ganon. Kumbaga, konektado kasi yan sa nangyayari ngayon. Kumbaga, kaya yun nangyari sa kalikasan para mailabas, no? Ano ba talaga yung, kumbaga, about sa corruption? Saan ang galing yun? No? Kumbaga, gusto nang ipakita at ipalabas ng ating poong may kapal na kung ano ba talaga yung nangyayari behind the scenes. So, kaya nagkaroon ng mga ganong calamities, guys, no? Para ilabas at ibulgar lahat ng nangyayari sa about sa flood control issues. So, hindi siya coincident, no? Kumbaga, it's a gift from the universe. Let's see what is the what lies beneath the future. Now, there's a depressions. Now, there's a game over. No, may mga bagay na maaring matapos na dito. Maaring nade-depress na raw, no? At maaring malapit na, no? Sa pinaka-end, no? Ang mga sangkot na about sa corruption. This is something, guys, with keeping your secrets. Na meron bagay dito na kailangan mas mag-iingat siya sa mga informations, no? Na nalalaman, no, ng ating president dito. Kasi, kumbaga, malapit na pero ang nangyayari, nalilihis pa. So, kailangan, guys, no, sa ating president na kailangan niyang maging ingat, no, sa mga informations para hindi kumbaga, meron kasi sa paligid pa no, na konektado dun sa mga may kinalaman sa corruptions na kailangan maging tahimik muna, no? Nasa paligid ni PBBM na tumutulong sa kanya, kailangan maging tahimik muna na kung sino ba talaga yung kasi damoy kasi na parang sa bagay transparency so talaga mabubulgar lahat. Ang nangyayari kasi sa transparency na yan, kumbaga mas lalong kumbaga parang nagiging nauudlot lahat dahil may mga taong may kinalaman tapos nagagawa na kagad nila ng eksena. No, imbis na wala silang kamalay-malay, what's going on, no, ang nangyayari, may nagkakaroon sila ng hint, informations, kaya parang nagagawan nila ng eksena para mabago or maaring mapagtakpan ang kanilang mga Pero at the end of the time, guys, there's something game over. Lalabas at lalabas talaga to. At meron na ditong nade-depress babae. No, nade-depress na tong babae na to. Maaring alam niya na at the end of the time, matutumbok na siya. Malapit na. Okay, so nandyan rin kasama natin si NN. Agustin Arnel, Isaias Punla, Jam Tiroso Villarosa, nandyan rin si Ray Romeo Benignos, Simon Bolivar, Putriara or Putria Riana Akang, Bolkia Batua Lao, Elina Drapesa, Jay Rago, Jake Aguirre, nandyan rin si Sally Ibrahim, kasama rin natin si Prince Sky, EWT Talking, Joselito Santiago, Kilua Gregorio, Ramon Orbasido Briones, and Hatson Lenny Mar Ipsagel. Okay. Mga kababayan ko, yan ating manakalap ng mga balita ngayong araw. Kung nakaabot ka po sa portion na to, sana nakapag-like na ho tayo. Libre po ang mag-share. Libre din na mag-subscribe. Again, maraming salamat sa mga viewers na hindi nag-skip ng ating mga commercials. Thank you so much. At before natin tatapusin ang ating programa ngayong araw, sana sabayan nyo sa Sir Ivan para sa ating live messaging prayer. Panginoon naming Diyos na makapangyarihan, sa araw nito ng Sabado, kami ay lumalapit sa iyo ng may kababaang loob at buong pananampalataya. Ipinagkakatiwala namin sa iyo ang aming bansa at ang aming mga pinuno. Hinihiling po namin ang iyong banal na proteksyon kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ingatan mo siya laban sa anumang panganib, masamang balak at paninira. Bigyan mo siya ng malinaw na isipan, matatag na loob at pusong laging nakatuon sa kapakanan ng sambayanang Pilipino. Naway samahan mo siya ng iyong karunungan sa bawat desisyong kanyang gagawin at balutin mo siya
at ang kanyang pamilya ng iyong kapayapaan at paggabay. Patatagin mo ang kanyang pamumuno upang ito'y maging daan ng pagkakaisa, kaunlaran at pag-asa sa aming bayan. Sa iyo namin inaalay ang lahat, O Diyos, at kami patuloy na nagtitiwala sa iyong plano para sa Pilipinas. E dinadalangin ko ito sa pangalan natin Panginoong Jesucristo. Amen. So maraming salamat mga kababayan, and I hope to see you again on my next video. You are the shelter, you are the shield. Through every battle, your power revealed. Clothe him with courage, surround him with peace. Lead him with wisdom, your grace never cease. We lift his name before your throne. Your strength will stand, your truth be shown. Lord, protect our president, give him strength, make him steadfast. Guide his voice in truth and light, lead him on through day and night. Lord, protect our president, keep him faithful till the end. Let his life declare your way, in his service be displayed. When trials surround him, make him stand tall. Your spirit within him, greater than all. Anchor his purpose in mercy and truth. A leader anointed, devoted to you. We lift his name before your throne. Your strength will stand,
paglilingkod sa bayan, sama-sama tayong tumindig. Sa hirap at ginhawa, ating itaguyod. Pangulo'y ating suportahan sa kanyang adhikain. Para sa Pilipinas, ating pagtulungan. Tulungan natin ang Pangulo para sa bansang Pilipinas. Sa pagunlad at pagbabago, tayo'y mag-iisa. Sa kanyang pamumuno, ating itaguyod. Pilipinas, ating mahalin at ipagtanggol. Mga programa at proyekto ating suportahan para sa ikabubuti ng ating pamayanan. Sa pagkakaisa, ating itaguyod ang bayan. Tulungan ang Pangulo sa kanyang tungkulin. Tulungan natin ang Pangulo para sa bansang Pilipinas. Sa pagunlad at pagbabago, tayo'y makiisa. Sa kanyang pamumuno, ating itaguyod. Pilipinas, ating mahalin at ipagtanggol. Sa bawat desisyon, ating suportahan. Sa ikabubuti ng ating bayan. Sa pagkakaisa, ating harapin ang hamon. Tulungan ang Pangulo. Tulungan natin ang Pangulo para sa bansang Pilipinas. Sa pagunlad at pagbabago, tayo'y makiisa. Sa kanyang pamumuno, ating itaguyod. Pilipinas, ating mahalin at ipagtanggol.